Matapos ang intense na 1v1 ni Shin at Haruma, ngayon ay i-review na natin ang Chapter 159 at 160 ng Sakamoto Days. Sa wakas, masasaksi na natin ang mga kaganapan matapos tamaan ni Shin si Haruma ng isang matinding final attack. Sa episode na ito, matutunghayan nyo rin ang labanan kina Shishiba at Amane laban kina Kumanomi at Carolina Reaper. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter kay Haruma na tinamaan ng final attack ni Shin. Isang napakalakas na atake na nagpatalsik kay Haruma sa labas ng kanilang ginawang ring. Makikita si Shin na nahihirapang ring makatayo. Sabi niya, tapos na. Yun na ang lahat ng aking lakas. Masakit na ang buong katawan ko. Halos hindi na ako makahinga. Sa kanyang isipan, iniisip niya, sana huwag na itong tumayo si Haruma. Hindi ko na kaya pang lumaban. Bagamat nabagsas si Haruma at para bang wala ng malay, nagising siya at tumayo, bagay na gumulat kay Shin. Nilapitan ni Haruma si Shin at sabi, "Ang galing mo, bata. Ano ba yung ginawa mo kanina? Bigla na lang nag-freeze ang buong katawan ko." Sagot ni Shin, "Kung papatayin mo ko, bilisan mo na." Initungo ni Haruma, "May tanong lang ako. Bakit mo ako itulak sa space na walang patalim?" Sabi ni Shin, "Ang goal namin ay hindi patayin si Haruma, kundi pigilan lang si X." Sabi ni Haruma, "Ganun ba?" Sabay umalis. Tanong ni Shin, "Saan ka pupunta?" Sabi ni Haruma, "Nasa boss ko." Sabi ni Shin, "Pero buhay pa ako." Paliwanag ni Haruma, "Buhay ka lang, hindi ka isang banta. Wala akong time para sa'yo." Sinigawan ni Shin si Haruma. Sabi ni Haruma, "Ako ang unang nakaalis sa ring kanina, kaya talo na ako sa sumo. Pero sa sobrang galit ko, sapat na ang galit na ito para patayin ka. Ngunit kung gagawin ko iyon kahit tapos na ang match, para sa akin ito ay violation sa killing sportsmanship." Sabi ni Shin, "Kung ganon, magiging masaya ako kung magkakaroon tayo ng rematch sa susunod, kung buhay pa tayong dalawa." Matapos nito, habang naglalaad si Haruma sa hallway, bigla siyang napahinto at dumugo ang kanyang bibig. Nanghina ang kanyang mga tuhod at iniisip, ang huling atake ni Shin kanina ay may nakakabiglang lakas. Napasandal siya sa isang statue at naisip, ito ang dahilan kung bakit ko kayang isukumang sports ngayon. Sa sitwasyong iyon, masasabi niyang magagalit ulit sa kanya si Kumanomi. Samantala, sa first floor sa East Wing, makikita si Carolina Reaper na patuloy na umaatake at naiinis na kay Amane na mabilisang umatake sa kanya. Sabi ni Carolina Reaper, "Si Amane Roth, ang mga atake nito parang kamay lang, nakakainis. Ito ba ang armas na ginamit noon para maputol ni Amane ang braso ng kapatid niya, si Club Jam?" Sagot ni Amane, "Kayo mismo ang unang umatake sa JCC noon." Matapos nito, bumuga ng apoy si Carolina Reaper sa paligid ni Amane. Sabi ni Amane, "Natrap na ako." Bumisigit ang kanyang loko at tumawa ang Carolina Reaper at sabi, "Alam mo ba, ang torture ay tungkol sa anticipation ng sakit." Maya-maya, mabilis na lumapit si Amane sa likuran ni Carolina Reaper, kaya kaagad itong naghanda at bumuga ng apoy. Ngunit nahinto ang atake ni Amane. Sabi niya, mabilis talaga si Carolina Reaper. Naghanda muli si Carolina Reaper at sabi, dapat sabay tayong mag-take ng time at enjoy ang moment. Subalit bigla namang may tumalsik sa kanilang gitna, kaya nagtaka si Amane kung sino ang darating. At sabi ni Carolina Reaper, iayos na natin ang moment, may dumating. At iyon ay si Shishiba, na sabi ni Amane, "Mr. Shishiba." Sagot ni Shishiba, "So alam mo pala kung sino ako?" Sabi ni Amane, "Oo, naalala ko na ikaw ang kasakasama ng ama ko noon." Tanong ni Shishiba, 14 ka na ngayon, nag-aaral ka ba? Sagot ni Amane, "Naka-leave of absence ako." Kaya sabi ni Shishiba, "Dapat pumupunta ka sa paaralan. Malalaman mo kung hindi ka nag-aaral. Kagaya ngayon, wala ka sa paaralan kaya namimiligro ang buhay mo." Dumating naman si Kumanomi at sabi, "Carolina, pinagtitripan mo ang batang yan?" Sagot ni Carolina Reaper, "Yo, Kumanomi, mukhang sira ang buhok mo." Nainis si Kumanomi at sabi,
Kayo, mga lalaki, dumi lang talaga. Maya-maya kumilos ang mga sinaunang armor sa paligid. Minagnet ni Kumanomi para ma-attach sa kanyang bakal na braso. Sabi niya, huwag maging pabigat si Carolina Reaper. Tinawag pa niyang manyak si Carolina. Sagot ni Carolina Reaper, sino bang tinatawag mong manyak? Dito kay Shishiba, sinabihan niya si Amane, huwag kang magaya sa kanila. Tanong ni Amane, kanino? Sabi ni Shishiba, dyan sa dalawang mismo. Wala kang rason para lumaban, dapat tumakas ka na. Sa isipan ni Amane, alam pala ni Shishiba ang kanyang pangalan. Nagsalita si Carolina Reaper, papaalisin ko itong si Amane hanggat nandito siya dahil ang bata ay pumutol sa kamay ng kapatid ko at kahit maputol ang braso at binti ni Amane. Napangiti si Shishiba kay Amane at sabi, totoo ba? Basta gero ka pala? Sa isipan ni Amane, bakit mukhang proud pa si Shishiba ngayon? Sabi niya kay Shishiba, sobra na ang kaharap mo para ma-handle mo mag-isa. Dapat magkasabay natin ito haharapin. Ngumiti si Shishiba, sino bang kausap ko? Maya-maya sumugod si Kumanomi hawak ang isang axe. Na-block ni Shishiba ang atake at nawasak ang axe. Napansin ni Shishiba na minagnet ni Kumanomi ang mga remains at hinila pabalik. Habang minamagnet, naghanda siya ng suntok na may nakakover na piraso ng axe at sinuntok si Kumanomi, tumago sa isang poste. Habang papatalsik si Kumanomi, pinahuk ni Shishiba ang martilyo sa poste, umikot at sumugod pabalik kay Kumanomi, ngulit na block pa rin ng huli ang atake, nakatingin kay Shishiba na inis na inis. Samantala, makikita kay Amane na may pinalabas na bagay si Carolina Reaper. Sa isipan ni Amane, ano yan? Isang blowtorch? Hinihipan ni Carolina Reaper ang bagay at lumabas ang isang concentrated na apoy. Sabi niya, perfect ito para magpapatagal sa kasiyahan dahil ito ay isang gas saber na pumuputol at sumusunog sa kahit ano. Sa isipan ni Amane, naalala niya na nakita niya ang weapon na ito sa weapons apartment. Gumagamit daw si Carolina Reaper ng acetylene at pure oxygen para makalikha ng napakalakas na apoy na kayang pumutol sa bakal. Sabi pa niya, kaya raw ng baliw na ito, si Carolina Reaper, na makapag-produce ng sariling uri ng gas mula sa katawan niya para mapaandar ang weapon na yan. Napaisip si Amane na posibleng gagana ang weapon kung mapuputol niya ang tube. Kaya umatake si Amane, subalit laking gulat niya na naputol lang ang kanyang 4-section staff na weapon. Sabi naman ni Carolina Reaper, alam mo ba ang pakiramdam kapag inislice ang katawan mo gamit ang apoy? Isang sakit na hindi mo talagang mai-imagine. Ipinakita pa niya ang kanyang mukha na tila sinusunog sa bahagi nito, mga kaibigan. Tinawag ni Shishiba si Amane at tumalo naman si Kumanomi. Sabing, may oras ka pa ba para alisin ang atensyon mo sa akin? Sagot ni Shishiba, wala akong time sa'yo. Kaya pinatamaan ni Kumanomi ang isang kutsilyo sa paa ni Shishiba at sinipa ito diretso, ngunit na-block ni Shishiba. Sabi niya sa isipan, wala pa talagang magagawa sa magnet na to ng babae. Nakaramdam ng init si Kumanomi dahil sa apoy na re-release ni Carolina Reaper na napasobra na. Samantalang si Amane ay patuloy na tumatakbo habang hinahabol siya ni Carolina Reaper na nagsabing, tigilan mo na ang pagtakbo, hindi na ito nakakatuwa. Huminto si Amane at sabi, ayos na siguro ito. Sinabi niya kay Carolina Reaper, Bobo, sa tingin mo ba tumatakbo lang ako? Nataga si Carolina Reaper sa ibig sabihin nito. Sa isipan ni Amane, napaisip siya kung gusto pa ba ni Carolina Reaper na painitin ang lugar nila. Habang nagmamagnet si Kumanomi ng armor sa braso niya, unti-unti itong nawawalan ng lakas. Nagulat si Shishiba at ipinaliwanag ni Amane na nawawalan ng magnetism ang electromagnet kapag sobrang init ng bakal, na lumampas sa Curie point, ang temperature kung saan nawawalan ng magnetism ang bakal. Dito hinok ni Shishiba ang martilyo sa bakal na braso ni Kumanomi, na wala ng armor at tinake down siya. Sinipa pa ni Shishiba si Kumanomi na nagpaltisik talaga sa kanya. Napatingin si Carolina Reaper at napansin na plano pala ni Shishiba ang lahat. Habang nakatingin si Reaper, lumapit si Shishiba sa likod niya at sabing, mamatay ka rin. At inatake niya, tumago sa isang poste. Sinabi ni Shishiba kay Amane, matalina kang bata, kagaya ng lalaki kanina, si Shin. Sa isipan ni Amane, ang galing. Nang nagkaroon ng opening, kaagad umatake si Shishiba. Sabi niya, tapusin na natin to. Ngulit nagsalita si Amane. Mr. Shishiba, may gusto sana akong itanong habang kaya ko pa. Sagot ni Shishiba. Ano yon? Tanong ni Amane. Alam niyo po ba kung nasan ang aking ama? Biglang nag-iba ang mukha ni Shishiba at tinignan siya. Tama,
May bagay pa akong kailangan sabihin sa'yo tungkol sa ama mo. Pinatay ko si Satoru Yotsumura. Gumulat si Amane. Dito nalaman mismo ni Amane mula kay Shishiba ang katotohanan tungkol sa kanyang ama. Paano kaya haharapin ni Amane ang lahat ng ito? Malalaman natin sa susunod na chapter ang pagpapatuloy ng laban na magre-resulta sa isang nakakasurpresang pagtatagpo at pagdating ng isang napakalakas na assassin. Dito natin tatapusin ang video sa last panel. Kung nagustuhan niyo ang video, mag-like, comment, and subscribe na rin para sa mas marami pang ganitong content. Maraming salamat mga kaibigan. This is Mr. AI Anime, and see you guys again on my next video.